Hello mga katayni, another day, another vlog, panibagong video na naman tayo, kaya keep on watching, don't go away! Happy Sunday mga katayni, samahan nyo naman ako dito na magsimba. Di lang yun, special ang araw na to dahil papabasbasan natin tong bagong motor. Kaya wag kayong aalis at keep on watch. Heto nga, gumising ako ng mga around 7:30 para mag-prepare and going to simbahan na. But before that is dinaanan ko muna ang papa ko kasi ay isasama ko siya para mabawasan yung kanyang mga kasalanan. Eme! Syempre, joke lang yun. Gusto namin magsimba dahil gusto rin namin magpasalamat sa biyaya na binigay ni Lord sa amin. Heto nga at nakarating na nga ako sa simbahan. Actually, nauna ako dito kasi yung kapatid ko naliligo pa. Heto nga at pumasok na nga ako sa loob. So, hindi na ako magbi-video dahil nakakahiya naman sa mga tao dito. Baka sabihin ay nagsimba lang ako para mag-video. Ayun nga, 1 oras lang naman ang misa. So, pagkatapos ng misa ay umalis na rin kami dito. Syempre, bago kami umalis ay kinausap muna namin yung pare para mabasbasan yung aming motor. And mayroon din pala kaming kasabayan dito at nagpabasbas din sila ng kanilang mga sasakyan. Diba nga sa previous video ko nagtanong ako kung anong magandang pangalan dito sa aking motor bike. So, napagtanto ko na kung anong pangalan. So, ang bagong pangalan ng motorbike na to is si Phantom. O, diba? Perfect! Siyempre, kaunting oras lang naman ang basbas ng pare at nagbigay din kami ng donation. Normally kasi, diba, kapag bago yung motorbike or sasakyan is nagpapabless talaga para lagi tayong gabayan ni Lord sa ating mga biyahe. Pagkatapos nga ng bless, ay dumiretso kami sa McDo para kumain dahil gutom na talaga ako as in. Kasama ko nga pala dito yung kapatid ko at yung papa ko kasi mamaya pagkatapos namin kumain ay kami ay aahon sa bukid. Sa sobrang init nga ayun, dumiretso na nga ako at pumasok na sa McDonald's. At umorder na nga kami ng aming kakainin. And wash out nga pala kay Ange, ang cashier dito sa McDo. Isa din pala siyang content creator dito sa Tagkawayan. So kung gusto nyong i-follow, just follow her. Ange vlog yata ang kanyang account if I'm not mistaken. At ito nga mga katayni ay nagbayad na nga ako. So yung na-order namin ay almost 500 pesos kasi gutom na nga kami. At pagkatapos nga namin kumain dito ay dumiretso nga kami sa Mr. DIY para bumili ng mga item. Pero hindi ko na na-videohan kaya sinabi ko na lang sa inyo ngayon. Actually mga katayni, saglit lang naman din kami kumain dito at dumiretso na rin kami at umahon sa bukid. Bago nga ang lahat ay nagpagusalina muna kami para make sure namin na hindi kami maubusan ng gasolina papuntang bukid. Heto nga at nakarating na din kami dito sa bukid. And by the way, mga 25 to 30 minutes lang papunta dito sa bukid na aahunin namin. So sa mga hindi nakakalam, akin nga pala tong lupa na to. So binisita ko lang talaga siya and welcome nga pala sa aking asyenda. Eme! Kidding aside, sa totoo lang, binisita ko lang talaga yung lupa na nabili ko dito sa Santo Tomas. Kasi nga medyo matagal ko na rin na hindi nabibisita to. And syempre yung papa ko gusto din kasi siyang makita dahil matagal na rin hindi niya napupuntahan tong lupa na to. At nag-aalala na nga siya dun sa tinanim niyang langka, baka nawala na yung bunga. Sa totoo lang mga katayni, sobrang laki nitong lupa kung patatayuan mo talaga ng bahay. Actually mga katayni, sobrang presko dito, lalo na kung siguro pahapon. Kasi medyo mainit yung pagpunta namin dito, pero mahangin pa rin. Ang nakakatuwa pa nga dito is, di ba, dati-rati, pinapangarap ko lang na magkaroon ng sariling lupa. At ngayon, mayroon na nga akong sariling lupa. Actually mga katayni, matagal ko na itong nabili. Hindi ko lang masyadong na-share sa inyo. Siguro nag-post ako nito dati, pero way back 2025 pa ata yun kung hindi ako nagkakamali. Sana nga i-bless tayo ni Lord para magkaroon tayo ng kaunting pera para mapagawa nga itong lupa na to na nandito sa Santo Tomas. Kayo ba mga katayni, kung tatanungin kayo sa 400 square meters, ano ba ang magandang itayo dito? Kaya comment down below. Actually mga katayni, quick visit lang talaga to kasi sa sobrang init, hindi ko na talaga kayang tumagal ng sobra dito dahil wala naman dito masyadong puno, puro nyug-nyug lang. Parang yung spotlight ng sun nandito talaga. Diyos ko po. Alam niyo mga katayni, isa talaga sa mga magandang investment is lupa at alahas. So kung magkakaroon kayo ng extra money, doon nyo siya ilaan kasi magandang investment yung mga ganito. Kaya nga sinasabi ko palagi na wag ubos biyaya, yung parang one-time millionaire. Dapat hindi ganun. Kailangan ilaan nyo yung pera nyo sa tamang investment. Kasi pagdating ng araw,
ay sino bang makikinabang, 'di ba? Syempre yung family mo at yung maiiwan mo. Anyway, bago nga ako magpaalam, ay ayun, pagkatapos nga namin dito ay umuwi na rin naman kami kasi hindi na namin kaya yung init. Kaya mga ka-tiny, hanggang dito na lamang muna tayo for today's video. We'll see you next time in next vlog, and don't forget to follow, like, and share. Bye-bye!